Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga taga-kinig noon sa KKK. Magandang hapon po. Andito po muli kami. Ako si Ate Shek. At ako po, si Kuya JR. Kami po ang pansamantalang makakasama, mga host. So, kayo po ulit, ang poging-poging kapatid ni Kuya Richie. Kuya JR po muna ang inyong mga kasama. Yes, at ako po si Ate Shek. At very excited ho ako sa magiging usapan natin ngayong hapon, no? Oo. Dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Dahil makikiisa tayo sa World Mental Health Day na tuwing October 10 na ipinagdiriwang ho natin. Dahil ang tema ng Royal Foundation of Mental Health ngayong taon na to ay Mental Health is a Universal Human Right. And ma-share ko lang po sa ating lahat, no, ang World Mental Health Day ay tungkol sa pagpapataas ng kamalayan ng kalusugan ng isip at paghimok sa positibong pagbabago para sa lusugan ng pag-iisip nating lahat. Opo. JR. Isa rin itong pagkakataon para pag-usapan ang tungkol sa kalusugan ng isip. Kung paano natin ito kailangang pangalagaan at kung gaano kalaga ang humingi ng tulong. Yes. Kung ikaw ay nahihirapan. Again, kaya nga ni Ate Shek, excited po ako, but at the same time, syempre medyo ito yung topic na sa iba parang ayaw nating pag-usapan. Pero excited kami kasi maganda nga po na pag-uusapan natin ang kalusugan ng pag-iisip. So, I guess, just to also share, na bilang Kristiyano, importante din nating, hindi dahil may faith tayo, hindi na natin nararanasan ito, no? So, mga nakikinig na kabataan, sa mga magulang, sa mga kasama natin dyan na nakakaranas nito, nakikiisa po kami sa inyong lahat. At ito po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Tama ka dyan. Alam mo, sinabi mo sa mga kabataan, sa mga patanda, ito pong kalusugan ng isip, pangkalahatan po ito. So, siguro bago tayo magsimula, inaanyayahan namin lahat ng mga taga-kinig nood ngayon. So, kung meron kayong mga gustong i-share sa amin, comment lang kayo dyan sa ating Facebook Live. Yes. Kung gusto nyo po, meron kaming mga counselor na mamaya pwede natin i-share yung numbers kung kailangan nito po ng makakausap. Pero ngayon, simulan na natin ang ating programa. Tamang-tama, World Mental Health Day. Ano pa ba yung magandang way para simulan yung programa? Hindi sa pagbasa mula sa Biblia. So, pakinggan po natin to sa ating gintong ugnayan. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan. At kayo ngayoy aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawi at masama'y layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At sa alaala, sila'y mawawala. Agad dinirinig, daing na matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan kahit isang buto'y hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Awit 34, talata 11 hanggang 22. Yan, maraming salamat po, Deacon Dennis, again sa inyong pagbasa mula sa awit, no? Kabanatan 34.
Gaya nga po ng sinabi ko kanina, maganda pong pagkakataon na simulan natin yung ating programa sa pagbasa. Lalo na pinag-uusapan natin is kalusugan ng isip. Again, na-mention ko nga sa simula, kung may mga gusto pong mag-comment or makausap ang mga counselor natin, pwede niyo po silang i-message sa Viber sa 0960-392-4929. So, pwede niyo po silang makausap. And again, siguro, doon sa ating binasa, meron lang ako isang versikulo doon, isang talata doon na nagustuhan. Meron doon yung sa sinasabi, sa verse 17, Yes. nakalagay doon, agad dinirinig daing ng matuwid. Ininiligtas sila sa mga panganib. So, tandaan po natin yun. Kung meron tayong mga pinagdadaanan, tandaan po natin, yung daing natin sa Panginoon, naririnig po na. Naririnig po na yan. Ang kailangan lang natin is, manalangin tayo sa Kanya. Kausapin natin siya upang ma-overcome natin yung mga pinagdadaanan natin. At para sa mga nakikinig na kung di man kayo ang dumadaan dito at may kakilala kayo, tag nyo sila sa comment section, no? At tingin ko mabibless sila sa episode or sa usapan natin ngayong hapon na ito. At para sa susunod na porsyon ng ating programa, meron kaming na-interview ni Kuya JR na makakausap natin tungkol sa medical at spiritual na aspeto ng mental health. At siya ay isang kasamahan sa simbahan. Siya rin ay isang professional, no, sa medical field. Doktora? Isang doktora. Talagang napaka-interesting ho ng magiging usapan namin. Kaya sana ay makasama nyo kami dito sa aming interview kay Dr. Marie De Velos. At heto na nga po, isang karangalan na makasama natin ng isang respetadong doktor sa hapon na ito. Siya po ay isang pediatrician, researcher, and public health specialist. Siya ay nagdadala ng halos 2 dekada of experience in terms of clinical practice, quality improvement, and research sa public and private healthcare settings, including most recently sa Immigration, sa Refugee and Citizenship Canada, sa Embassy of Canada in Manila as well. Siya rin ay nagsilbing bilang Captain in the Armed Forces of the Philippines as a pediatric consultant and chief resident at Viluna Medical Center, at sa kasalukuyan, she is a reserve officer of the AFP Medical Corps. At she also brings in-depth knowledge about the behavior change theories, and marami rin siyang mga na-publish na research papers on health behavior, childcare practices and nutrition, health and well-being, even on emerging and re-emerging infectious disease such as influenza and tuberculosis. No? Si Dr. Marie, ayan, binanggit ko na po yung pangalan. No? Si Dr. Marie is self-described passionate and committed professional who wants to make a lasting difference for children and their families. And isang nga po talagang, it's an opportunity really to be able to talk kay Dr. Marie De Velos. Welcome po sa ating programa, Dr. Marie. Yes, thank you so much. Yes, maraming salamat sa pagkakataon na binigay nyo para mapag-usapan natin itong isa na namang advocacy ako on mental health. Yan, tama po. No? Yung na-mention niyo po, ngayon po kasi, di ba, sabi natin sa simula ng programa natin, we are actually celebrating World Mental Health Day. Di ba po? Yeah, actually, itong buong buwan ng Oktubre ay nakalaan yan para sa mental health. So, nakafocus talaga. Even sa calendar ng Department of Health, ang October is designated na pag-usapan natin itong condition na to para ma-address natin properly. Kaya excited na po kami, no, para sa ngayong hapon na ito. Marami kaming naihandang tanong at alam ko marami rin ho kayong ma-share sa ating mga nakikinig nood ngayong hapon na ito. Kaya mauuna-una ho kami sa unang tanong, Doc, no? Ano nga po ba ang mental illness at ano ang nagiging sanhi nito, Doc? Alright, so Ate Shek and Kuya JR, no? Bago ko sagutin yung tanong about mental illness, kailangan muna nating i-explain or ipaliwanag kung ano ba yung mental health. So dapat mauna muna yung pag-explain kung ano ba yung normal na estado ng pag-iisip or yung mental health nga po. So sinasabi natin na ang isang tao ay may isang
maayos or normal na mental health is number one, pag kaya niyang gawin yung mga daily responsibilities niya. Ibig sabihin, kung kanyari siya ay nagtatrabaho, nagagampanan niya yung mga responsibilidad niya sa work, nagagampanan niya yung responsibilidad niya sa kanyang pamilya, sa komunidad. And then, maayos yung kanyang state na pag-iisip, meron siyang positive energy, at meron siyang purpose sa buhay niya. And of course, hindi naman natin talaga may iwasan ang problems or stresses in life. Ano? So sabi nga ni Lord, in this world, you have tribulations. No? Pero pag ang isang tao ay may maayos na mental health or estado ng pag-iisip, ay kaya niya mag-adjust or mag-adapt sa mga challenges na na-experience niya sa buhay. So paano niya na overcome yung mga problems na to? Number one, kasi kung may maayos siya pag-iisip, alam niya yung number one, kung paano umiwas sa problema. Number two, paano niya paghahandaan yung problema. So nakakapag-plan siya ng maayos. And kung may problema man, na nagagawa niya to ng paraan. So hindi siya bumibigay basta-basta sa mga hamon ng buhay. So that is the state na normal yung mental health and well-being ng isang tao. Ngayon, meron tayong spectrum, ano? May tinatawag tayo na next level which is yung reactive level. So, ito napansin nyo yung taong nasa reactive state. Siya yung tipong konting problem sa traffic, naiirita na kagad, yung mga road rage incidents natin, madalis magalit, tapos madalis din namang mabilis malungkot, so nabugnutin, low energy level, tapos minsan nasa stuck siya sa situation niya sa buhay. So kunyari meron siyang problem, hindi niya kagad na-address yung problem, so stuck nga siya, parang halos bumibigay na siya, parang walang hindi niya alam kung paano isosolve yung problem. So hindi pa naman to yung level na matindi na, no? Kailangan ma-address kagad to pag nasa stage siya ng reactive stage. Kailangan ma-address to. So, meaning dapat ma-address mo, bakit kaya ako may problema? Bakit ako biglang naiinis na lang kagad? Bugnutin ako sa co-workers ko, o sa mga anak ko, o sa mga kasama ko sa bahay. Baka meron kang problem na hindi mo pa na-address agad-agad. So, importante ma-address mo yon. And pag na-address yung problem na yun properly, then back to normal health mental health status. Right? Ngayon yung sa extreme end, ito na yung mental illness na sinasabi, na hindi mo na kaya talagang mag-function normally. So meaning, yung mga responsibilities mo sa work, andyan na, yung lagi kang napapagalitan na ng boss mo dahil hindi mo na i-meet yung mga deadlines or expectations. Affected na rin yung responsibility mo sa family. So kung kunyari ikaw ay isang may bahay, yung relationship mo sa asawa mo, hindi na maayos, hindi mo magampanan yung trabaho mo, yung responsibility mo bilang mother, bilang wife, even sa community, hindi ka na nakaka-contribute. And then, even sa sarili mo, may mga tao na pag nasa state na ng depression or anxiety, minsan nakakalimutan na nilang alagaan yung sarili nila to the point na hindi na sila naliligo, nagsasacrifice na yung health and hygiene nila, hindi sila kumakain, or at the extreme end, kain naman sila ng kain na hindi nila mapigilan. So, and it's an extreme level, pag hindi pa yun na-address properly, no? Pupunta na sa hantong na pwede sa extreme anxiety level, okay, or depression. Yan na yung nakakaisip na silang na magpakamatay or saktan yung sarili nila kasi wala na silang ibang maisip na solusyon kundi tigilan na yung buhay nila. Yun. So parang yung to answer yung next question mo na yung ano yung nagiging sanhi nito, no? So maraming bagay sa sinasabi nga po based sa mga studies na yung extreme depression or anxiety, sometimes it's genetic, meaning pwedeng lahi, nasa lahi. So, mataas yung risk level mo na magkaroon ng anxiety or depression or other mental health illness pag kunyari meron kang kamag-anak na nakaranas din nun. Alright. Meron din sinasabi na merong imbalances sa brain chemistry or yung hormonal din
hindi dapat kasi balance yung chemical sa brain. So meron tayong chemical sa brain na dapat balance yan. No? So pag kunyari may experience kang stress level, may hormones na tataas dyan para maka-adjust ka sa stress level na yon. Pero bumababa din naman siya pag na-address mo properly. Ngayon sa mga tao na minsan may extremes na, no, yung depressed or anxiety level, kahit na mag-normalize yung situation, mataas pa rin yung level sila, imbalance. So, kaya minsan, kailangan ma-address din yun. Alright? Another possible cause ng mental illness is yung trauma, experience trauma sa buhay. So, usually sila yung predisposing factor. No? So, kunyari, may tendency ka kunyari, yung isang tao may family history ng mental health problem. Kunyari, meron siyang pinsan or kamag-anak na depressed, na nag-attempt mag-suicide before, tapos siya nagsastart na magkaroon ng chemical imbalances, and then may experience siyang life-changing situation. Kunyari, namatayan siya ng malapit sa kanya. Diba? So, doon, bumibigay na siya. So, yun yung usually nagtitrigger. And yun yung mga, some of the more common causes ng mental illness among the people. So, Doc, no, mention niyo po yung iba't ibang, I guess, yung mga paraan at paano tayo nagkakaroon nito. Kasama din po ba dyan, for example, yung environment? Like, siguro po, yung peer pressure, for example, ganyan, yung parang, or halimbawa, madalas ka kasing nasa environment talaga malungkot or mahilig ka sa madilim na lugar. So eventually, nasasagap mo ba yung energy, yung negative energy na yun? Part din po ba yun? Yes. So yun nga yung isa sa mga under siya ng trauma or lived experiences. So kung kunyari, nandun ka sa situation na talagang very stressful, kahit na ikaw mismo, sabihin natin, normal yung hormone level mo, yung brain chemistry mo, wala kang family history. Pero if you're always exposed dun sa toxic environment, talagang bibigay ka rin. So mahalaga talaga yung family and yung environment nga para ma-maintain mo yung healthy state ng iyong pag-isip or emosyon. I guess, na-mention na rin po natin yung importance nga ng environment. Actually, it leads to our next question. No? I think tanong din to ng maraming kabataan, which is paano natin mapamamanatili yung pagkakaroon ng mabuti or yung pure na pag-iisip. Kasi syempre, ang dami nga pong distraction na nangyari sa paligid natin na it really caused us to nasumuko. I mean, especially po ngayon sa panahon, sinasabi nila, for age of technology, and dyan lahat ng information, so yung mga masamang balita, agad-agad mo mababasa. So parang ang hirap din talagang ilagay yung sarili sa environment na yung positive environment. So paano nga po ba yun? So ang tao kasi, meron niyang tatlong components, no, tayong lahat. So we have our physical body, katawan, soul, yung ating kaluluwa, and spirit po. So alam natin lahat na yung physical body, di ba? Mapanatiling healthy yung ating physical body. So kumakain tayo ng healthy food, natutulog tayo, we make sure na restful tayo, yung sleep natin, ganyan. So alam natin yan, lahat. So at the same time, meron din tayo dapat gawin para manatiling healthy yung ating emotional state, yung ating yung soul and spirit state natin. So sa physical body, we have nourishment, no? Sa spiritual naman, and soul and spirit, ang nourishment natin would come from the Spirit, would come from the Lord. So, number one, importante, no, na mapanatili mong dali sa pag-iisip mo, you have to have a relationship, a personal relationship with the Lord para ano mo ba? Kasi di ba yung sinasabi sa Proverbs, no, what you think, as a man thinks in his heart, so he is. So kung ano yung minimeditate mo kasi, everything is being affected by your thoughts. No? It's your thoughts that lead to your feelings. So kung kunyari, sa umaga pa lang, ang unang papasok sa isip mo are negative thoughts,
like traffic na naman, papagalitan na naman ako ng boss ko, or ito na naman, babayaran ko na naman tong bills and all and all. So, instead na positive yung inisip mo, negative na kagad, then ultimately yung emotions mo, yun din yung magmamanifest. So, may inis ka, kasi ina-expect mo na traffic, so konting nasingitan ka lang ng ibang kotse, mabubwisit ka na, magbumura ka na, magkakaroon ka na ng road rage. Kasi your thoughts affect your feelings talaga. So, begin with meditation. So, importante yun. Whether you are Christian or non-Christian, meditation has been accepted and even proven by scientists na nakakatulong talaga sa pag-stabilize yung mindfulness, no, para ma-control mo yung iniisip mo and eventually your emotions. So at the same time, no, the body affects the emotions. At the same time, emotions affect the body. So dapat healthy din ka. So you have to maintain also. Importante pala na gawin mo yung mga bagay na magiging healthy yung katawan mo. Kasi syempre, kung kunyari wala kang pakialam sa katawan mo, you are eating unhealthy diet, so magkakaroon ka na ng hypertension, lagi kang may mararamdamang sakit sa katawan, it will also affect your emotional state. Diba? Pag kunyari, isipin mo, merong masakit sa fingers mo, sa toe mo, di ba? Na-stab lang yung toe mo, mainit na kagad ang ulo mo. So you also have to protect your physical and spiritual or emotional well-being by maintaining good relationship with the Lord, making sure you have time for meditation. And also, yung quality of life mo kasi nakaka-apekto din yung relationship sa ibang tao. Diba? The quality of your life is sometimes equated to the quality of your relationships with other people. Okay? May nakita ka na bang tao na masaya pero wala siyang kasundo na tao? Diba? Usually, ang nakikita nating masasayang tao kasundo niya yung family niya, meron silang good family bond, kasundo niya yung mga kasamahan niya sa trabaho. Diba? May nakita ka na bang tao na masaya pero galit lahat sa kanya yung co-workers niya. Diba? Usually, yung mga taong yun, yung state of mental health din nila, masungit din sila kung may mga kaaway sila. So, importante din yun. Yung relationship mo with the Lord and relationship mo with others. Ang ganda nun, Doc, no? Yung sinayin mo pa. It's really the cross reminding us, no? Na parang once you're aligned talaga sa Kanya and you're aligned with your environment, it allows you to be grounded also. It allows you to do yung mga practical things. Kasi sa mga kabataan ngayon, hindi, ganito talaga ako eh. Wala nang magagawa. But then, yung reminder ho na yun, ay talagang may magagawa ka kung gustuhin mo at aayusin mo yung mga relasyon. Ngayon, Doc, patuloy sa isang tanong namin, no, bilang Kristiyano at kasamahan sa simbahan. Ano ang kinalaman ho ng emosyon natin at sa ating spiritual na journey kasama ang Panginoon? Paano sila nauugnay at paano ho sila naiiba? Paano ba natin ma-differentiate nito? Yeah, napakagandang tanong yan, ano? So, ito na yung sabi ko earlier, no, na your thoughts affect your feelings, yung emotions mo. And usually, kung ano yung emotion mo, yun yung nahahantong sa actions mo. And naka-tie up din yan, no? Align din yan dun sa sinasabi sa Bible na as a man thinks in his heart, so is he. Diba? Kaya tayo sinabihan ni Apostle Paul na you should think only of things that are pure, diba? That are holy, instead of thinking negative thoughts. Kasi yun nga, everything starts with yourself. Okay? So very important na you should know who you are at the core. Your core mo. Tanggalin mo yung position mo, tanggalin mo yung mga academic background mo, tanggalin mo yung mga possessions mo, tanggalin mo yung lahat ng mga ari-arian mo. Sino ka ba talaga? And knowing who you are at the core stabilizes you eh. Kaya kahit na, kunyari, si Job, ba? Nawala lahat, ang yaman-yaman niya before, ang dami niyang, yung family niya, mahal na mahal siya, yung misis niya, yung mga anak niya, pero biglang nawala sa kanya lahat yon, diba? Pag nangyari sa'yo yun, tapos hindi mo alam kung sino ka pa talaga at the core, talagang bibigay ka eh. Either magpakamatay ka na, or
or magre-rebelde ka na sa Diyos. But siya, he knew who he is at the core. Yeah. Alam niya na siya yung anak ng Diyos. So, matanggal man lahat ng mga possessions niya, yung family niya, mag-isa na lang siya doon sa kalye. But still, he remained yung faith niya na, okay, mawala man lahat sa akin, but I know who I am at the core. And ganoon din kayo sa mga kabataan, ano? Kahit na nasa lugar kayo na ginagawa na ng lahat yung mga alam natin na taliwas sa sinasabi ng Panginoon. Like kunyari, yung premarital sex, drugs, alcohol, ganyan. But if you are stable sa core mo, kahit na nakikita mo sila, ginagawa na nila lahat yun, ikaw, you will maintain yung core mo, yung core values mo. So it's very important that you continuously remind yourself of who you are at the core. Kasi a lot of problems will take place for sure. Magkaka-problem yan. You will experience some challenges and even temptations in life. But knowing who you are at the core and reminding yourself always na ikaw ay anak ng Diyos, ginawa ka for a purpose, and your purpose is to make a difference in people's lives. Your purpose is to serve Him, to bring His kingdom here on earth. Kahit na ano man yung magiging problem mo, malalampasan mo yan. Ganda nun, Doc. Oo nga eh. Napakaganda na kasi napaka-practical din siya in a sense na it starts with yourself talaga. It starts with the foundation of knowing who you are in the Lord. And I think if there is one thing na pwede kong, at least yung mga unang tanong natin kay Doc, no, pwede ko isama rin sa natutunan doon. It's really that eh. Talagang starting with ourselves and knowing that we are found in the Lord. And that is how we maintain yung mental state natin, on a positive mental state. That is how we maintain a strong relationship with other people, no? And I guess basically yung mga tanong natin is really about how do I maintain that mental state, no? Pero siguro, Doc, just an added question lang po. For especially sa mga kabataan, I think applicable to. Sa mga kilala po nila na may pinagdadaanan, di ba? Like for example, kung ako, I'm confident, I'm in a good mental state now, but I know someone who's going through something. Ano ba yung tamang sabihin? Or ano ba yung, I don't know, kung may simple bang script na pwedeng gano'n, or what? Ano po ba yung tamang sabihin? Number one is you shouldn't judge. Diba? Kasi nasabi nga natin na dapat nag-meditate, ganyan, dapat alam niya kung sino siya at the core, ganyan, dapat meron siyang stable relationship with the Lord. Sometimes it's easy for us to judge people, lalo na nagkakaroon ng mental health issues. No? Sasabihin natin, baka kasi hindi ka na nagdadasal eh. O yan, hindi ka na kasi nagsisimba, kasalanan mo yan. So, number one, dapat hindi tayo judgmental. Okay? Hindi tayo magsasabi, ikaw kasi, ganyan. So once na sabihin mo kasi, ayan, depressed ka kasi hindi ka na nagdadasal, Ayan, wala ka na naman last week eh. Hinahanap kita doon, wala ka doon sa upuan mo. So, lalong mag-shy away yan or lalong mag-gaali, hindi ka makakatulong sa kanya. Alright? Number one, first thing, dapat you gain his trust, his or her trust, na hindi mo siya i-judge the same way that Jesus did not judge the tax collectors, the prostitutes. He did not judge them, di ba? Hindi siya nagsabi, kasi ganyan ka eh, di ba? So he met them where they are. Diba? So ganun din tayo nakakaranas din ng mga problems eh. So hindi dapat tayo judgmental. Dapat i-accept natin sila. Yung, kumbaga, we accept the person, but we should encourage yung changes ng behavior nila. And importante, makinig ka lang sa kanya. Kasi you don't have to know everything at sasabihin mo, ganito dapat ang gawin mo, ganyan. You just have to have a listening ear. Makinig ka lang sa sasabihin niya. Diba? Try to understand him or her, develop empathy, and then you can say na, I'm here to listen to your problem. And paano ba natin, ano sa palagay mo, paano kita matutulungan? And usually kasi, yung mga tao naman, alam nila yung solution sa problem nila. Alam nila yan. Most cases, alam nila. I'm sure kung kayo nagka-problem, alam mo yung gagawin mo. Ayaw mong sinasabihan ka, na dapat ganito gawin mo, dapat ganito sasabihin, sa isip-isip mo. And mali yung advice mo. Alam natin
yung solution. Pero ang gusto lang natin yung someone who would listen to us, someone who would say na tama naman yung nararamdaman ko, may basis naman na umiyak ako, may basis naman na nagalit ako, diba, ganun. Ma-release mo lang yung current na sama ng loob mo. And that, it's a big thing na talaga for them. Especially yung mga sinistigmatize na nila yung sarili nila kasi dapat Kristiyano ako, dapat hindi ako depressed, ba't ako ganito? Ganun. So from us, dapat hindi tayo judgmental. Yeah. Maraming salamat doon. Actually, Doc, may na-mention ka na nag-struck sa akin na alam nila more than usual yung solusyon sa kanilang sariling problema. And tama po, madalas kasi sa atin, sa labas, ang unang instinct is, dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin mo. Tayo na yung nag-solve for them. And I think, mas nakakasama pa yata lalo kung ganun lang din, no? So tama po kayo talagang, it's really just more of a listening ear. And ang ganda po nung sinabi niyo. And siguro po, I guess, and it's a really long discussion to talk about this, pero, we have so limited time. Siguro, Doc Marie, kung meron ka po bang mensahe para sa mga ating tagapakinig noon na ngayon ay dumaranas sa mental health issues? Yes. Una-una sa lahat, hindi kayo nag-iisa. Okay? Lahat tayo nakakaranas ng problema sa buhay, lahat tayo dumadanas sometimes to the point na kino-question natin ng Diyos, bakit ako nahirapan? Bakit ganito pa? Bakit ako pa nagkaroon ng ganitong problem? Diba? Hindi ka nag-iisa. It's super normal for human beings, no? Even Bible characters have experienced that, diba? Some Bible characters even challenge them, why don't you kill me? Diba? Death is better to me than living, diba? Ganyan. Hindi ka nag-iisa. And dahil hindi ka nag-iisa, kung nakakaranas ka ng mabigat na kalooban, don't be afraid to seek help. Okay? Because you shouldn't be alone in this. Dapat may kasama ka, dapat may umaalalay sa'yo, and ready umalalay sa'yo ang family mo, ang simbahan mo, of course, ang Diyos. So, instead of shying away, dapat ikaw ang mag-reach out. Mag-reach out kayo, number one, sa Panginoon. Mag-reach out kayo sa family mo, o kung wala ka sa family mo, sa close friends mo, or sa churchmates mo. And do not be alone. Don't try to handle it yourself. Seek help and get some help. Ayun po, wala na po kami pa idadagdag pa, Doktora. Maraming salamat po sa inyong advice at sa hapon na ito ng punong-puno po ng wisdom at practical tips po. Maraming salamat, Doc. And again po, Doc Marino, so feel free to reach out. Kami po, meron po kami mga counselor. You'll see their phone numbers in our screen, or you can comment down kung kailangan niyo po ng kausap. Yung programa po natin ay open para makinig sa inyo. At sa muli po, maraming salamat sa ating mga taga-kinig noon. Maraming salamat, Dr. Marie de Velos. It's such a pleasure to have you today. God bless. Thank you. Welcome po ulit sa ating Yes. mga taga-kinig nood dito sa KKK. Again po, ako po si Kuya JR. Ate Shek, at alam niyo, sobrang saya ko na nakausap ko si Dr. Marino. Oo, ang Kasi ganda ng opportunity para niya. sa akin, malapit talaga ang mental health eh. Kasi Oo. para sa, alam mo yun, yung bilang babae, bilang Kristiyano, minsan ayaw mong pag-usapan to kasi baka isipin ng tao na mahina Oo. ka, isipin ng tao na hindi mo pala kaya. Pero Yes. yung sa usapan na sinabi ni Dr. Marie, lalo na sa yung tanong na parang lagi akong nade-distract, parang lagi akong sumusuko. Yung shinare niya sa ating mensahe, parang sa ngayong hapon na ito, ay sana dalhin natin sa pang-araw-araw. Oo. Tama yung sinabi mo, Ate Shek, no? Paminsan kasi nahihiya talaga tayong mag-open up. Yes. And I think gusto namin siguro sa programa na to, gamit ng programa na to, ay ma-encourage namin kayo. Kung meron po kayong pinagdadaanan,
Kahit hindi po kayo mag-message sa amin, yung pinaka-kaibigan ninyo, best friend po nyo siguro, or pwede po yung nanay nyo, or yung tatay nyo. It's just as simple of talking with them and letting them understand what you're going through. And siguro, ang isang magandang paalala sa atin dun sa interview ni Doktora Marina, no? Hindi po tayo nag-iisa. Yes. Siyempre, i-relate na rin po natin sa Biblia, sa mga binasa natin kanina. Nandiyan din po ang Panginoon. Nandiyan. Kaya po palagi natin i-share ngayon, no? Meron kaming mga available counselors. Please po, you can message them or DM them via Viber. Again po, yung number nila is 0960-392-4929. So, open po ang linya nila para kung nahiya po kayo siguro talaga sa best friend ninyo or sa magulang nyo mag-open up, maybe kahit someone na hindi nyo kilala, baka mas makakapag-open up kayo, available po ang aming mga counselor. Yeah. Meron nga ako nabasa sa Facebook, no? Laban lang, labang lagi, wag susuko. So parang yun yung reminder para sa ating lahat na wag tayo susuko sa buhay. Kasi meron tayong kasama, meron tayong kaibigan sa simbahan, katulad ni Dr. Marie, at isang medical professional also na tutulong kung ano man ang mental illness na pinagdaraan. Correct. Ayan. At kaya ngayon, ito, yung next na part ng programa, kahit na paano, medyo emotional yung ano nito eh. Out Favorite of the ko. emotion. Actually, favorite Oo. ko to sa KKK. Pinaghahandaan niya kasi ito, Yes. and I think meron siyang sa ating masterpiece na inhanda. So, let's watch this, ating titik at tugma. Magandang hapon, ang piyesa natin sa araw na ito ay pinamagatang Pasan. Para sa lahat ng pinapasan mo. Kahit ano pa yan. Sana magustuhan nyo. Okay lang yan. Kahit ano pa yan. Okay lang yan. Mapag-uusapan pa din naman natin yan. Ikwento mo lang. Ipaintindi. May intindihan din nila yan sa huli. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka abala. Paglalaanan ka ng oras, huwag ka mag-alala. Huwag mo rin kalimutang ilapit sa kanya. Idulog ang mga hinaing ng damdamin sa mga araw na napaparalisa sa pagkabalisa. Hayaan mong hilumin ka sa yakap ng kanyang kapayapaan. Gustuhin ko man, hindi ko may papangakong magiging madali. Pero sulit naman kung sakali. Para saan pa ang hilig ng tao sa pakikipagkapwa kung di naman matutulungan ang kapwa? Kahit saan ka papapunta, di mo kailangang pasanin yan mag-isa. Okay lang yan. Kahit ano pa yan. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on him, for he cares for you. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on him, for he cares for you. He is our peace. He is our peace. Ayan, isa na namang napakagandang awitin ang ating narinig Yes. mula kay Deacon Sol at kay Ate Lala Espina. At yung pamagat nga po ng ating kinanta ay He is our peace. Alam mo, last week, alam ko may pasample sila eh. Why Ay. not mag-sample ka naman this week, dear? I think
I think hindi tayo ganun ka, Parang ready. magugulo yung mental health nila. So, Kasi he is our priest na nga yung kinanta. Let's maintain a peaceful life. yes. Para Try lang na kanila sa nun. susunod na lang ho, no? Paghandaan po namin yan. No? Ayan. Paghandaan natin yan. Pero hindi nga po, no? Mabalik lang tayo sa kanta. Again, isang napakagandang reminder yan. Na tunay na ang ating ang ating peace sa buhay ay nanggagaling kay Lord. Ayan. At salamat din kay JC. Ay Oo. nga sa Titik at Tugma, ang title ay Pasan. At ang ganda-ganda no, na parang okay lang yan, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Yun yung pinaka-reminder sa atin ngayong hapon na ito, na oo, may pinagdadaanan ka ngayon, pero hindi ka nag-iisa. At salamat sa hugot na yun, JC, at salamat sa very creative way of you sharing talaga, no, yung word sa ating mga kabataan, sa mga ating tagapakinig ngayong hapon Oo, na ito. tama. Alam mo, siguro kung maia-apply natin yung tungtong kanina, tsaka itong masterpiece ni Kuya JC, Yes. lalala ko yung mga pagkakataon din sa buhay ko na parang ang hirap ng mga pinagdadaanan. Halimbawa, sa office man yan. O siguro yan na lang, pinakamalapit sa akin, nung college ako. Kasi nung college ako, medyo ang tagal ko ng college eh. Kala ko hindi na ako makakagraduate. Parang, paano to? Anong gagawin ko? Pero I think, one of the things that I learned or ginamit ko talaga na practical is, number 1 is magdasal. Number 2 is, kausapin ko ang aking mga kaibigan. Yes. Naging malaking tulong yon. Siyempre, yung mga kaibigan ko, ang ina-advise sa akin palagi nun, JR, magdasal ka lang kay Lord at tutulungan kayo. At ang laking bagay niyo. Alam ko po, medyo cliche na siya, paulit-ulit sinasabi. Pero I think it's still the number 1 na pwede nating magawa talaga. Yes. Practical talaga na pwede nating gawin. Ako naman, ang masashare ko is talagang nag-journal ako every day, no? Nung emotions ko, I also have a mood tracker. Ay. So, araw-araw, nag-check ko kung ano ba, kung masaya, malungkot. May ups and downs talaga ang buhay at normal yun. So, parang when you are aware of kung nasaan ka sa state mo sa buhay, alam mo kung paano mo siya i-manage, i-control. Diba? Paano mo haharapin yung kinabukasan kasi alam mo, aware ka nga sa Yes. mga nararamdaman mo. At alam mo rin kung paano mo isusurrender sa Panginoon yun, Oo. di ba? Kasi, ayan. At sa susunod natin na portion, JR, Sa susunod natin yung programa, no, ito rin, maganda rin itong susunod natin kasi, again, coming from a reflection, from a priest, na galing naman sa word, sa Bible. No? Yes. So, inaanyayahan po namin kayo ulit na makinig po sa ating susunod na programa, A Reflection, mula kay Father Bros Espalon, Rector ng St. Agustin Parish Church sa Imus, Cavite. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ating ngayong bigyang pansin ng pagdiriwang ng World Mental Health Day. Ang layunin po nito ay itaas ang antas ng ating kamalayan patungkol sa kalusugan ng ating isipan at ang mga issue patungkol dito. Ang kalusugan po ng kaisipan ay isang biyaya na galing sa ating Panginoon, kagaya ng ating pisikal na kalusugan. Kaya dapat lamang na ito ay ating pangalagaan din, gaya ng pag-aalaga o pag-iingat natin sa ating pisikal na kalusugan. Subalit kagaya po ng ating pisikal na kalusugan, marami din po sa atin ang nagkakaroon ng sakit sa kaisipan o mental illness. Ito po ay isa sa mga hinaharap nating problema sa ngayon, lalo na po ng panahon ng pandemic at maging hanggang sa kasalukuyan. Marami po sa atin na nagkakaroon ng depression, isang uri ng mental illness. Ang depression po, ayon sa diksyonaryo, is a mood disorder that causes persistent feeling of sadness and loss of interest. Lagi tayong nalulungkot at nawawalan ng interest sa mga bagay-bagay. And it affects how you feel, how you think, and behave, and can lead to variety of emotional and physical problems. And you may have all trouble doing normal day-to-day activities, and sometimes you may feel as if life isn't worth living. Yan po ang epekto ng depression pag tayo ay may ganitong uri ng problema.
Tingnan po natin ang buhay ni Elijah sa 1 Kings chapter 19. Siya po ay binantaan ng asawa ni King Ahab na si Jezebel dahil sa kanyang ginawa sa mga propeta ni Baal. So, nang siya ay binantaan ni Jezebel, siya ay natakot. Siya ay lumayo, ay pumunta sa malayong lugar at nagtago doon. At dahil sa kanyang patuloy na pag-iisip sa banta ni Jezebel, siya ay nagkaroon ng depression. Sinabi niya sa verse 4, sabi niya kay Yahweh, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Ano ang tugon sa kanya ni Yahweh? Sinabi ng isang anghel ni Yahweh, sabi niya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. In verse 11, pagkasabi nito, dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Ang presensya po ng Panginoon o ng ating Panginoon ang tumulong kay Elijah upang malampasan niya ang kanyang depression o ang kanyang mental illness. At ito po ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ating Panginoon sa panalangin. Sinabi po ng ating film scripture sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, panalangin may pasasalamat. Pagising natin sa umaga, kaya ay manalangin ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya, gaya ng panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin sa bawat araw, ang ating kalusugan, maging ito man ay physical o mental, ating kalakasan, lahat ng biyaya niya sa atin sa araw-araw, ang Kanyang grasya at awa sa atin, ang Kanyang kabutihan, katapatan at kagandahang loob sa atin, at marami pang dapat ipagpasalamat sa ating Diyos sa bawat araw. Alam nyo, ang taong palaging nagpapasalamat at nananalangin sa Panginoon sa bawat umaga ay magandang pananaw sa buong araw. Panalangin may pasasalamat sa bawat araw ay ang tugon natin upang maalagaan natin ang ating kalusugan sa pag-iisip o mental health. Amen. Welcome back po sa ating mga tagakinig noon. Gusto ko lang po itong itanong. No? Kamusta po kayo ngayon? Baka lang po kasi, napaka-importante po kasi paminsan tatlong words na yun. So gusto lang po namin malaman kamusta po kayo? Kung meron po kayong mga gustong i-share, may pinagdadaanan. Again po, ang aming lines, ang aming mga counselors ay bukas ang kanilang mga linya. Maaari niyo po silang tawagan or i-message sa Viber at ang number po ay 0960-392-4929. So open po ang aming mga counselors para hanggang kayo sa inyong mga pinagdadaanan. Kayo po, punta tayo dun sa napakagandang Reflection. sharing ni Yes, Father Bros. Ang galing, no? I think yung favorite ko doon yung sinabi niyang pananampalatayang may pasasalamat. Kasi when we pray, minsan, no, parang puro iyak na lang, purong reklamo na lang sa Panginoon, puro pag-compare. Pero yung sinabi ni Father Bros, yung reminder niya sa atin na huwag mo kalimutang magpasalamat. Kasi when you start being grateful, pag nag-umpisa tayong magpasalamat na kahit isang bagay lang, 1, 2, 3, dadami rin yan eh. At makikita mo na, ay, ang daming rason para magpasalamat, ang daming rason para mabuhay. At yun yung
bubuhat sa'yo at maiisip mo na hindi ko naman pasan lahat eh. 'Di ba? Kasama ko ang Panginoon. Alam niyo po, sa amin, no, ni Ate Shek, ginagawa po namin to halos araw-araw. Lalo na pagka alam ko pong meron siyang pinagdaanan sa opisina na mabigat, madaming stress. Pagka nagkikita po kami, sasabihin ko sa kanya, what are you thankful for today? At alam niyo po, napaka-effective nun. Kasi kahit papaano yung mga pinagdaan ng mahihirap, kahit paano bumabalik tayo, teka, meron pala ako pwedeng pasalamatan ngayon. Kahit isang bagay lang yan. Minsan nga po, yung pinasalamatan niya sa araw na to, yun din yung pinapasalamatan mga nakaraang araw. Yes. Okay nga po yun. Ibig sabihin, consistent, meron tayong pwedeng pasalamatan. Yes. And I think, dun kay Father Bros, ang natutunan ko sa kanya, meron siya sinabi dun, may binasa siya sa atin mula sa Biblia, di ba? Yung story nun, kumidlat, lumindol, di ba, lahat-lahat na. Pero anong sinabi? Wala daw doon yung Diyos. Nasaan daw yung Diyos? Nandoon sa English nga is still small voice. So, I guess, importante rin yun, no, na matandaan natin na ang Panginoon, hindi siya andito ako. Hindi siya gano'n na nagpaparamdam sa atin ng kanyang kapayapaan. Madalas, lumalapit siya sa atin ng kaibigan. Alam niyo yun, ng peaceful lang, kaibigan, nandito ako. Tutulungan kita. At alam mo po, napakaganda. Salamat po, Father Bros, sa inyong reflection ngayong hapon. Napakaganda po. And ngayon po, no, meron lang kami mga announcements Na tayo? Oo, mga announcements. Medyo marami itong mga announcements namin. Simulan natin sa ating medical and dental mission sa darating po na Octubre 21. Ang title ay Kalusugan, Ngiti at Pag-asa. Mangyayari ito sa Sitio Yambo, Barangay Salsugin, Nagcarlan, Laguna. Para po sa mga nakikinig na nandito sa area na to at gustong sumama at makisama, no? 9 a.m. po to on October 21. Free check-up, bunot, gamot, at Bible. Opo. At ang makakontakt niyo dito ay si Deacon Francis Sotalbo with the number 0917-883-8991. Yes? Hayaan nyo rin po kami, no, na imbitahan kayo sa isang, ito naman po, masaya po to. Maganda rin po to sa ating mental health. Yes. Meron tayong golf tournament na i-host po ng Build for Life Foundation. At gagawin naman po ito sa December 7. So, December 7 pa po ito. So, ito po yung example ng ticket kung makikita ninyo. Gaganapin po ito sa Hollow Ridge, Filipinas Golf. So, ang proceeds po ng ating golf tournament, again, fundraising po ito, no? And ang proceeds po of this will benefit Build for Life scholarship projects, construction of birthing clinics, assistance to barangay health centers, specifically po yung mga outside sa Metro Manila, feeding po for children, medical and dental mission, and support to abused mothers. Yan. 2 dates po na tandaan natin. October 21 for the medical and dental mission and December 7 for our Build for Life golf tournament. Gusto rin natin ibatiin ang ating mga birthday celebrant ngayong buwan ng October. Happy birthday po kay Elma Marasigan, kay Josie Pascua, at kay King Libro. Happy birthday! At maraming salamat din mo sa Bobby Foods na napanood niyo yung video nila kanina, no? Sa patuloy na pagsuporta dito sa aming programa. Meron ho din silang Facebook page, Bobby Food Services. Kontakin niyo lang po sila. Masasarap po yung mga pagkain na kanilang inihahandog. Ayan. Continue to like and share our Facebook page, Kape, Kwento at Kaalaman and Cathedral of the King Facebook page. Subscribe din po tayo sa YouTube channel ng Cathedral of the King. At ngayon po, sa darating naman na Sabado, itong next Saturday, ang ating theme naman ay Pakikiisa sa kapwa. So, Ayan. Excited ho kami na patuloy nyo kaming suportahan para sa susunod na Sabado. At thank you po on behalf of Kuya Richie and Ate Chat. Tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa sa faith journey nyo, sa mental health journey nyo. At kami ay patuloy na magdadasal kayo at andito kami open para pakinggan ng inyong mga storya. Maraming salamat po. Muli, ako si Kuya JR. Ako si Ate Shek. Paalam po. Paalam. Magandang hapon.